Mga anino ang gumagalaw sa inabandonahang observatoryo, bantay sa bawat hakbang ko. Isang lumang radyo ang biglang nabuhay bumubulong ng mga lihim ng bituin. Isang kumikinang na orb ang nagpapakita ng mapa patungo sa alien outpost. Susundan ko ba? Kumusta sa lahat ngayong gabi ay sisirain natin ang isang bagay na kakaiba. Isang bagay na nagpapakaba sa akin na parang dumaan ako sa sapot ng gagamba sa dilim. Isipin mo ito, nakahiga ako sa sofa sa gabing sobrang tahimik ng mundo at ang mga bituin sa labas ng bintana ay mas matalas kaysa karaniwan, parang pinapanood nila ako pabalik. Baka hindi mo ito makayanan, kaya bago ka masyadong komportable maglaan ng sandali para i-like ang video at mag-subscribe. Pero kung talagang gusto mo ang ginagawa ko rito, mag-iwan ng komento kung saan ka naroroon at anong oras dyan. Kuryoso ako kung nasaan kayo. Ngayon patayin ang ilaw, buksan ang bentilador para sa malambot na ingay at simulan natin ang ating paglalakbay ngayong gabi. 2:00 ng madaling araw at kalahating tulog ako. Ang aking phone ay kumikinang na parang maliit na buwan sa coffee table. Mabigat ang hangin, yung tipong katahimikan na napapansin mo ang bawat kuskus sa bahay. Tapos nangyari isang mahinang ugong, hindi galing sa bentilador, hindi sa kalsada, kundi sa lumang radyo ko sa sulok. Matagal nang patay ang bagay na yan, isang relihiya mula sa thrift store na iningatan ko para sa estilo. Pero ngayon biglang nabuhay, naglalabas ng ingay na parang sinapian. Natigilan ako kasi alam mo ganun ang reaksyon kapag nag-uumarte ang basura mo na parang multo. Lumakas ang ugong, naghahabi ng pattern, halos parang boses pero hindi ganap na tao. Yung tipong tunog na nakakakiliti sa utak, parang may sinasabi itong hindi mo pa handang marinig. Lumapit ako, habang ang puso ko ay tumitibok ng kakaiba at kinakalikot ang mga dial. Nagbago ang ingay at sumumpa akong narinig ko ang salitang makinig. O baka nababaliw lang ako. Isang nakakatuwa, ang mga lumang radyo ay maaaring makasagap ng mga ligaw na senyales mula sa microwave baby monitor kahit malalayong bagyo. Pero ito, iba ang pakiramdam. Hindi ako tech genius, pero alam ko na hindi ito router ng kapitbahay na nagwawala. Masyadong sinadya ang senyales. Masyadong may ritmo, parang Morse code mula sa malayong galaxy. Dapat ko siguro itong bunutin at matulog na. Pero ano ang saya nun? Sa halip kinuha ko ang notebook ko. Oo, ako yung tipo na gumagamit pa rin ng papel at sinimulan kong isulat ang mga pattern. Ang ugong ay umiikot mataas, tapos mababa, parang humihinga. Hindi ako conspiracy theorist, pero ang utak ko ay tumatakbo na sa ideya ng alien transmission. Halika na, lahat tayo ay nakakita ng mga dokumentaryo kung saan nag-aaway ang mga siyentipiko kung nag-iisa ba tayo sa universo. Ang Fermi Paradox ay nagpapuyat sa mga tao kung napakalaki ng kosmos na saan ang mga alien. Baka narito mismo, bumubulong sa pamamagitan ng sira kong radyo. Isang oras ang lumipas at nakadiyekit pa rin ako sa radyo. Ang mga mata ko ay nasusunog mula sa pagtitig sa mga sulat sa notebook. Ang pusa ko si Muffin. Huwag mo akong husgahan, ganyan talaga. Ang pangalan niya ay binigyan ako ng tingin na parang, pare, maghanap ka ng buhay. Tama ka, Muffin. Pero biglang lumakas ang sinyalis sapat na para mapatapon ko ang panulat ko. Hindi na ito basta ingay. Ito ay isang sequence umuulit bawat 17 segundo. Bakit 17? Wala akong ideya, pero parang ipinapakita ng universo ang husay nito sa math. Narito ang payo mula sa matanda, sinabi ng lolo ko. Kapag nagsalita ang mundo, huwag kang makipagtalo, makinig ka. Tungkol sa pangingisda yun, pero naangkop dito. Nagsasalita ang universo at hindi ko ito balak baliwalain. Natukso akong mag-post tungkol dito sa X, tingnan kung may iba pang nakakasagap ng kakaibang senyales ngayong gabi. Pero sa swerte ko, baka puro tinfoil hat memes lang ang makukuha ko. Kaya patuloy akong nakikinig. Ang ugong ay bumabalot sa akin na parang malamig na hamog. Mas maliwanag na ang mga bituin sa labas, halos nangaasar. Ano ang nasa labas na nagpapadala sa akin ng cosmic mixtape na ito? At bakit ako isang lalaki
na ang pinakamalaking nagawa ngayong linggo ay hindi pagsunog ng tinapay. Ang radyo ay muling kumaluskos at mas lumapit ako dahil kahit ano pa ito pa lang ang simula. Ang radyo ay patuloy na umugugong, isang mababang mapilit na tunog na nagpapalakad-lakad sa akin sa sala na parang detective sa isang murang sci-fi na pelikula. 3:00 na ng madaling araw at ang mundo sa labas ay tahimik na tahimik maliban sa paminsan-minsang huni ng kuwago na parang nag-audition para sa horror movie. Nakayuko ako sa aking notebook, kinukulayan ang pattern ng senyales mga tuldok, guhit paghinto ulit. Hindi ito random, masyadong organisado, parang may nagpapadala sa akin ng cosmic DM. Kalahati na akong kumbinsido na dinidecode ko ang bersyon ng universo ng UAP, pero alam mo mas mataas ang pusta. Malamig na ang kape ko at si Muffin ay nakahiga sa sofa, hinuhusgahan ako ng todo. Mga pusa pare, walang respeto sa mga krisis sa pag-iral. Kinakalikot ko ang dial ng radyo at ang ugong ay nagiging mas malinaw, halos melodiko, parang malayong kanta ng balyena na sinala sa isang black hole. Narito ang kakaibang katotohanan, ang mga balyena ay nakikipag-usap sa karagatan gamit ang mga tunog na kayang maglakbay ng libu-libong milya. Pero hindi pa rin natin lubos na nauunawaan ang sinasabi nila. Baka ganito rin ang senyalis na ito. Isang kanta ng alien na balyena, umaabot mula sa malalim na kalawakan. Hindi ako linguista pero sinimulan kong hatiin ang pattern sa mga bahagi, hinintay ang kahulugan. Ang sequence ay umuulit bawat 17 segundo, palaging 17 na parang paboritong numero ng universo. Sinubukan kong iugnay ito sa mga letra numero, kahit mga nota ng musika, pero parang sinusubukang lutasin ang Rubik's Cube sa dilim. Nabigla ako sa payo ng matanda habang humihigop ng malamig na kape. Sinabi ng lola ko, ang pasensya ang paraan para marinig ang mga tahimik na bagay. Tungkol ito sa paghahardin pero bagay dito. Binagalan ko, hinayaan ang senyalis na dumaloy sa akin. Hindi ito basta ingay, may mga layer, parang usapang naririnig mo pero hindi mo masalihan. Kinuha ko ang laptop ko kasi limitado ang papel at nagsimulang maghanap ng signal decoding software. Ang internet ay isang lagusan ng mga forum kung saan nag-aaway ang mga tao kung maididecode ba ang mga senyalis mula sa kalawakan. Ang Drake equation ay lilitaw sa mga debate na iyon. Ilan kaya ang mga sibilisasyon doon na nag-uusap? Karamihan ay nagsasabing malabo, pero narito ako kasama ang radyo na sumasang-ayon. Nakahanap ako ng libreng app na nag-a-analyze ng audio patterns, hindi eksaktong nasa grade pero pwede na. Isinaksak ko ang output ng radyo at ang screen ay umilaw na may mga waveform, mga matutulis na taluktok na sumasayaw na parang cosmic heartbeat. Nakakahipnotismo at napakalalim ng pagkakatuon ko na hindi ko napansin na lumamig ang kwarto. Hindi kumuha ng sweater na lamig, kundi may nanunood sa'yo na lamig. Tinawanan ko ito, kabado lang, di ba? Dapat panatilihing magaan. Ano kaya sunod ang toaster ko na magpapadala ng binary love letters? Pero ang app ay nagbigay ng resulta. Ang senyales ay hindi random na ingay. Organisado sinadya at may dalas na hindi tumutugma sa anumang kilalang terrestrial source. Sige, ngayon ako na yung lalaki sa pelikula na hindi pinapansin ang bumalik ka na karatula. Nagbago ang senyalis, nagdadagdag ng bagong layer, isang mahinang nanginginig na tono na nagpapangilo sa nangipin ko. Siguradong hindi ako makakatulog ngayong gabi. Tiningnan ko ang labas at ang mga bituin ay sobrang maliwanag, parang kasali sa biro. Nagpatuloy ako sa pagsusulat, magulo ang sulat kamay at nagtataka kung dinidecode ko ba ang isang mensahe o nawawala na ang katinuan ko. Kahit ano pa hinila ako ng senyalis na ito, hinintay ako sa mas malalim na misteryo ng kalawakan. Humilig ako pabalik, ang ugong ay pumupuno sa kwarto at napagtanto ko na hindi lang ako nakikinig, sumasagot ako. Hindi ako mapakali dahil sa senyalis, kaya lumabas ako ng bahay. Hinabol ang kutob sa ilalim ng sobrang maliwanag na langit para sa 4:00 ng madaling araw. Halos sumisigaw ang mga bituin at ang hininga ko ay nagiging hamog sa malamig na hangin
habang patungo sa lumang observatoryo sa dulo ng bayan. Inabandona ito mula noong 90s, isang gumuho na dome na parang nagtatampo sa mga dating araw ng kaluwalhatian. Ang ugong ng radyo ay nasa isip ko pa rin, parang kantang hindi maalis sa ulo na nagtutulak sa akin na kumilos. Hindi ko sinasabing ako si Indiana Jones, pero ang paglabas sa aking sneakers at hoodie ay parang nasa misyon ako. Kung pelikula ito, matitisod ako sa ugat at magigising sa parallel universe. Klasikong baguhan na pagkakamali. Walang tao sa mga kalye maliban sa isang ligaw na aso na tinitingnan ako na parang may utang ako rito. Mahigpit kong hawak ang phone ko, nagre-record ng senyales sa isang app dahil alam mo ebidensya. Looms ang silweta ng observatoryo sa unahan. Ang kalawang na gate nito ay kumakaluskos na parang nag-audition para sa haunted house. Nakakatuwa ang mga inabandonang observatoryo ay madalas na hinayaang mabulok dahil sobrang mahal ang pag-maintain ng malalaking teleskopyo. Isipin mo milyon-milyon para lang sa bagong salamin. Dumulas ako sa gate, kaba ang puso, at ang sinyalis sa aking earbuds ay biglang lumakas mas matinis na parang alam nitong narito ako. Sa loob parang time capsule ang lugar, mausok na star charts, sirang upuan at teleskopyo na kasing laki ng maliit na kotse. Amoy lumang papel at panghihinayang ang hangin. Pinailaw ko ang flashlight ng phone ko, kalahating inaasahan ng jump scare na alien. Wala. Mga anino lang. Pero mas malakas ang senyales, halos umiugong sa mga buto ko. Sinundan ko ito sa control room kung saan nakatayo ang mga sinaunang computer na parang mga lapida. May isang monitor na kumikislap imposible. Di ba walang kuryente rito sa loob ng dekada? Pero naroon kumikinang na may pixelated na mapa ng langit, kumikibot kasabay ng senyales. Hindi ako astronomo pero alam ko na hindi ito normal. Ipinapakita ng mapa ang isang kumpol ng bituin, hindi pamilyar na may mga koordinasyon na hindi tugma sa anumang konstelasyon na nag-google ko. Gustong-gusto ng publiko na pag-usapan kung nakaligtaan na natin ang mga senyales ng alien. Ang SETI ay matagal nang nagsasabi na masyado kaming mabagal para mahuli ang mga ito. Baka ito ang isa sa mga hinintay nila. Nangapa ako sa mga kontrol at ang teleskopyo ay umungol, bahagyang gumalaw. May biro na pumasok sa isip ko. Bakit hindi nagte-text ang mga alien? Masyado silang abala sa pagpapabagsak ng tech natin. Tumawa ako, pero nanginginig. Tapos isang liwanag sa labas, hindi sa loob. Isang mahinang berdeng glow ang sumasayaw sa ibabaw ng basag na dome ng observatoryo. Nangisay ang tiyan ko. Hindi ito headlight, hindi drone. Gumagalaw ito, hindi irregular, parang buhay. Narinig ko ang boses ng lola ko. Kapag nakita mo ang hindi dapat naroon, huwag kang kumurap, panoorin mo. Tungkol sa bagyo yun, pero bagay dito. Lumabas ako. Ang glow ay patungo sa gubat. Sumisigaw ang senyalis sa aking earbuds at tumatakbo na ako. Bago pa makapag-isip, hinabol ang kahit ano ito sa dilim dahil ang pag-urong ay parang pagsuko. Nasa kalaliman na ako ng gubat, hinintay ang berdeng glow na parang gamo-gamo na may death wish. Ang senyales ay sumisigaw sa aking earbuds, isang magulong symphony na kalahati ay ingay, kalahati ay hindi ko maipangalan. Ang mga puno ay parang tahimik na higante, ang mga sanga ay kumakamot sa langit na puno ng bituin. Ang aking sneakers ay lumalagitik sa tuyong dahon at ang hininga ko ay magulo. Hindi talaga ako pang marathon. Ang glow ay sumasayaw sa unahan, palaging hindi maabot, parang naglalaro ng taguan. At ako ang palaging taya. Gusto kong tawanan ang katawa-tawa nito, pero abala ang baga ko sa pagsisi sa akin. Bakit kailangang pumili ang mga alien ng pinakamasamang lugar para sa taguan, naiwan na ang observatoryo, pero mas malakas ang senyales kumikibot na parang tibok ng puso mula sa wala. Natisod ako sa isang clearing at ang glow ay biglang nawala, poof, parang hindi kailanman naroon. Mag-isa ako hingal, kasama ang senyales at mga bituin. Kakaibang katotohanan, ang ilang gubat ay masyadong siksik na hinaharangan ang mga senyales ng radyo, pero hindi ito.
Ang senyales na ito ay parang may VIP pass. Hinugot ko ang phone ko. Ang app ay patuloy na gumuguhit ng mga ligaw na waveform at napansin ko ang bago mahinang text na naka-embed sa senyales parang digital na graffiti. Malabo, pero paulit-ulit na lumalabas ang mga salitang archive at katotohanan. Hindi ako codebreaker, pero pakiramdam ko ay clue ito. Naalala ko ang control room ng observatoryo, ang maalikabok na star charts at kumikislap na mga monitor. Baka naroon ang sagot na kabaon sa mga basura. Narinig ko ang payo ng lolo ko. Ang mga lumang bagay ay may lihim kung sapat ang tapang mo para maghukay. Tungkol sa atik niya yun, pero malapit na rin. Bumalik ako, ang senyales ay parang cosmic cheerleader na nagtutulak sa akin. Mas nakakatakot ang observatoryo. Sa hamog ng madaling araw, ang dome nito ay parang basag na balat ng itlog sa ilalim ng kumukupas na mga bituin. Sa loob, diretso ako sa control room, kung saan ang monitor ay patuloy na kumikinang laban sa lohika. Naghalongkat ako sa tambak ng papel, mga log, tala mga hinintay na equation mula sa mga astronomong matagal nang wala. Isang journal ang pumukaw sa akin. Dilaw na ang mga pahina, pero buo. Mula ito kay Dr. Evelyn Hart, may petsang 1987, galit na galit tungkol sa anomalous signals na binalewala ng kanyang mga kasamahan. Sumulat siya tungkol sa isang frequency na hindi kabilang isang bagay na itinakwil ng akademikong mundo bilang ingay. Pamilyar, di ba? Ang debate tungkol sa hindi maipaliwanag na mga senyales ay mainit pa rin, sabi ng iba. Ay cosmic static lang, habang ang iba ay nanunumpa na patunay ito na hindi tayo nag-iisa. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ang mga tala ni Hart. Inimapa niya ang parehong kumpol ng bituin na nakita ko sa monitor na may mga koordinasyon na tumutugma sa pattern ng aking senyales. May sketch din isang jagged na simbolo na parang basag na bituin. Nakaukit na ito sa utak ko dahil ang senyales ay gumawa ng parehong hugis sa tunog. Sige, universo, nakuha mo ang atensyon ko. Nagbiro ako sa sarili, baka makakuha ako ng PhD sa cosmic stalking pagkatapos nito. Kumislap muli ang monitor at tumaas ang senyales na nagtutulak sa akin na magpatuloy sa paghukay. Anumang natuklasan ni Hart, narito ito nakatago sa limot na lugar na ito, at masyado akong matigas ang ulo para umatras. Bumalik ako sa control room ng observatoryo, lubog na lubog sa mga journal ni Dr. Hart, habang ang senyales ay patuloy na umuugong sa aking earbuds na parang cosmic na lamok. Makapal ang hangin sa alikabok at ang liwanag ng monitor ay nagdudulot ng mga aninong parang gumagalaw kapag hindi ako nakatingin. Sinusubukan kong manatiling kalmado, pero mahirap kapag parang pinaglalaruan ako ng universo. Ang mga tala ni Hart ay kayamanan, mga pahina ng mabaliw na sulat kamay tungkol sa jagged star symbol at isang senyalis na sinumpa niyang galing sa kabila. Nahumaling siya, sumusulat tungkol sa mga aninong gumagalaw sa observatoryo sa gabi na parang buhay ang lugar. Nakakatakot, di ba? Gusto kong magbiro na kailangan ko ng ghost hunter, pero hindi ko kaya. Nagbago ang senyalis, mas matinis na halos naiinip. Tiningnan ko ang monitor na nagpapakita pa rin ng kumpol ng bituin at napansin ko ang bago, isang mahinang outline ng parehong jagged symbol na kumikibot sa screen. Hindi na ito basta sketch. Buhay ito sa data. Narito ang kakaibang katotohanan. Naniniwala ang ilang astronomo na ang ilang bituin ay naglalabas ng senyales na parang may talino, pero kadalasan ay mga pulsar lang. Mga patay na bituin na umiikot na parang cosmic lighthouse. Hindi ito yun. Pakiramdam ko, may kamalayan ito. Sinundan ko ng daliri ang simbolo at sumigaw ang senyales, kaya hinatak ko ang earbuds ko. Sige, universo, pakikalmahan mo. Pinabasa ko ang mga huling entry ni Hart nang marinig ko isang mahinang kaluskos, hindi galing sa akin o sa hangin. Iniikot ko ang flashlight na nahuli ang kislap ng metal at salamin, pero wala nang iba. Pero kinikilabutan ako. Parang may nanunood. Narinig ko ang boses ng lolo ko. Magtiwala sa kutob mo kapag mali ang pakiramdam ng hangin.
Tungkol sa pangangaso yun. Pero bagay dito. Mali ang hangin dito. Mabigat parang hinintay ang paghinga. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. At binanggit ni Hart ang mga bisita hindi tao, hindi hayop, mga hugis lang sa dilim. Naisip niya na konektado ang mga ito sa senyales, na pinapanood siya habang pinapanood niya ang mga bituin. Mahilig magdebate ang akademikong mundo tungkol sa extraterrestrial life. Sabi ng iba, ay agad natin itong makikilala, habang ang iba ay masyado itong kakaiba, kaya't makakaligtaan natin. Si Hart ay malinaw na pabor sa huli. Ang kanyang huling entry ay babala. Narito sila at nakikita ka nila. Nangisay ang tiyan ko. Hindi ako nag-iisa. Isang anino ang gumalaw sa sulok, masyadong makinis para sa ilusyon ng liwanag. Natigilan ako, nanginginig ang flashlight at bumulong. Kung alien ka, pakikalmahan mo. Bilhan mo muna ako ng kape. Walang sagot. Pero tumaas muli ang senyales at ang anino ay gumalaw mas malapit. Hindi pa ako tumatakbo, pero sumisigaw ang kutob ko na tumakas. Sa halip, hinigpitan ko ang hawak sa journal dahil anumang narito bahagi ito ng cosmic puzzle na ito at masyado na akong malalim para umatras. Ang control room ng observatoryo ay parang sumisikip, ang hangin ay mabigat sa pakiramdam na alam mong hindi ka nag-iisa. Ang senyales ay patuloy na sumisigaw sa aking earbuds, isang jagged na ritmo na tumutugma sa tibok ng aking puso. Mahigpit kong hawak ang journal ni Hart. Ang mga pahina nito ay halos umiugong sa kanyang obsession sa mga bisita. Hindi na muling gumalaw ang anino sa sulok, pero hindi ako tanga para isiping nawala na ito. Nanginginig ang liwanag ng aking flashlight, nahuhuli ang mga alikabok na umiikot na parang maliliit na galaxy. Sinusubukan kong manatiling kalmado, pero sumisigaw ang utak ko. Tumakbo ka tanga klasikong lohika ng horror movie na binalewala ko. Binuklat ko ang huling tala ni Hart kung saan binanggit niya ang pakikipagkita sa isang matandang astronomo na si Amos na nakatira sa ridge. Sumulat siya na may alam itong mga bagay na pinagtawanan ng unibersidad tungkol sa mga senyales at mga tagamasid sa mga bituin. Kailangan kong hanapin ang lalaking ito. Ang senyales ay umuugong, parang hinikayat ako na parang sinasabing, sige na champ. Narito ang kakaibang katotohanan. Naniniwala ang ilang sinaunang kultura na ang mga bituin ay mga mata ng Diyos na nagmamasid sa atin mula sa itaas. Nakakatakot pero baka tama sila. Isinuksok ko ang journal sa bulsa, kinuha ang phone ko at lumabas ang senyales ay gabay ko na parang sira-sirang GPS. Ang ridge ay kalahating oras na paglalakad sa mga bukirin na hinagkan ng hamog ang mga bituin ay sobrang maliwanag pa rin. Binubulungan ko ang sarili ko. Kung conspiracy not si Amos, lalayas ako. Dapat panatilihing magaan, di ba? Ano kaya sunod may alien sa basement niya? Natagpuan ko ang kanyang cabin, isang gusali na may teleskopyo sa porch na parang nagbabantay. Kumatok ako at isang matandang lalaki. Ang sumagot si Amos, malamang matatalas ang mata kahit puno ng kulubot. Walang tanong, pinapasok niya ako na parang hinintay niya ako. Sa loob, parang paraiso ng hoarder, mga star chart, lumang radyo at mga libro na nakasalansan hanggang kisame. Naghain si Amos ng tsaa, totoong tsaa, parang nasa nobela ni Jane Austen at nagsimulang magkwento. Hindi raw bago ang senyales. Dumarating at nawawala ito sa loob ng dekada, palaging mula sa parehong kumpol ng bituin. Tinawag niya itong babala, hindi mensahe. Hindi lang nagsasalita ang mga bituin, sabi niya, mahina ang boses. Sinusubok nila. Narinig ko ang payo ng lola ko, makinig sa mga matatanda. Nakita nila ang hindi mo nakita. Tungkol sa recipe yun, pero bagay dito. Yumuko si Amos, nagniningning ang mga mata. Nanood sila bata. Palagi silang ganun. Mainit ang debate sa akademya kung mag-aaksaya ba ng oras ang mga alien sa atin. Sabi ng iba, ay masyado kaming walang halaga, habang ang iba ay iniisip na kami ay cosmic experiment. Si Amos ay malinaw na pabor sa eksperimento. Tumaas ang senyales sa aking earbuds at tumango si Amos, parang naririnig niya rin.
Itinuro niya ang star chart, muli ang jagged na simbolo, at sinabing ito ay mapa hindi mensahe. Mapa saan hindi niya sinabi, ngumiti lang at sinabing magpatuloy sa pakikinig. Gusto kong magbiro na kailangan ko ng cosmic tour guide, pero itinulak ako ng senyales at ang mga salita ni Amos ay umaling-aungaw. Hindi lang ito senyales, ito ay hamon. Bumalik ako sa malamig na hangin ng madaling araw, iniwan ang cabin ni Amos, habang ang kanyang mga misteryosong salita ay parang maluwag na barya sa isip ko. Ang senyales ay patuloy na umuugong sa aking earbuds, isang matatag na pulso na parang nagbibilang patungo sa isang bagay. Ang app sa phone ko ay nagwawala gumuguhit ng mga taluktok ng senyales at ang mga salitang archive at katotohanan ay patuloy na kumikislap sa data. Ang star chart ni Amos ay nasa ilalim ng aking braso. Ang jagged na simbolo ay parang gustong-gusto magbunyag ng lihim. Naglalakad ako patungo sa isang lugar na minarkahan niya, isang liblib na clearing lampas sa ridge, kung saan sinumpa niyang pinakamalakas ang senyales. Kung ito ay wild goose chase, sisinggilin ko si Amos ng kape ko. Ang mga bukirin ay nagiging mabato at ang aking sneakers ay walang laban sa putik. Nadulas ako, napamura at nagpatuloy kasi ano ang cosmic mystery kung walang kaunting hirap. Ang mga bituin ay kumukupas habang sumisilip ang bukang liwayway, pero walang pakialam ang senyales. Mas malakas ito, mas matinis, parang nasasabik na lumalapit ako. Narito ang kakaibang katotohanan, ang ilang senyales ng radyo ay tumatalbog sa ionosphere, naglalakbay ng libu-libong milya. Pero ito ay parang galing sa isang tumpak na punto, parang laser. Tiningnan ko ulit ang chart, ang mga koordinasyon ni Amos ay tumuturo sa isang lugar na wala sa anumang mapa, na nakita ko na alinman ay sobrang cool o sobrang kahina-hinala. Lumitaw ang clearing, isang patag na damuhan na napalilibutan ng mga baluktot na puno na parang may nakita na. Ang senyales ay sumisigaw na sobrang lakas, kaya hinatak ko ang aking earbuds. Ang screen ng phone ko ay nagloko, ang waveform ay tumataas ulit sa jagged star shape. Inaasahan ko na kalahati na may UFO na lalapag, pero sa halip, wala lang. Damuhan, puno at kakaibang vibe lang. Narinig ko ang payo ng lola ko, kung minsan ang pinakatahimik na lugar ang nagtatago ng pinakamalakas na katotohanan. Tungkol sa kanyang hardin yun, pero bagay. Naglakad-lakad ako, hinintay ang anumang bagay, isang bato marker, kahit ano. Nang makita ko, isang metal na plato, kalahating nakabaon sa lupa, na may nakaukit na parehong jagged na simbolo. Lumuhod ako, hinawi ang lupa, at ang mga daliri ko ay dumampi sa isang bagay na malamig at makinis parang salamin. Nagloko ang senyales, at ang screen ng phone ko ay kumislap ng mga koordinasyon kapareho ng chart ni Amos. Mahilig magdebate ang akademya kung makikilala ba ang teknolohiyang alien. Sabi ng iba ay parang mahika ang itsura, habang ang iba ay parang basura. Pakiramdam ko pareho ito. Hinukay ko pa natuklasan ang isang maliit na metal na kahon, mahinang umuugong. Sige, universo, nanalo ka sa pinaka-nakakatakot na delivery award. Nagbiro ako sa sarili, kung ito ay alien Amazon, hindi ko ito in-order. Pero nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ito, dahil anumang nasa loob ito ang pinagmulan ng buong cosmic na larong ito. Ang metal na kahon sa aking mga kamay ay parang buhay, umuugong sa mahinang panginginig na tumutugma sa senyales na sumisigaw sa aking earbuds. Nasa clearing ako, ang kulay abo na liwanag ng bukang liwayway ay gumagapang sa mga baluktot na puno, at ang puso ko ay parang nagdudrum solo. Ang jagged star symbol na nakaukit sa kahon ay parang kumikibot, na parang hinintay akong buksan ito. Hindi ako bayani, ang pinakamatapang kong ginawa ngayong linggo ay ang pag-init ng natirang pizza sa microwave ng hindi nasusunog. Pero narito ako, binubuksan ang maaring Pandora's Box version ng alien. Bumulong ako. Kung sumabog to, babalikan ko si Amos bilang multo. Dapat panatilihing magaan kahit na sumisigaw ang kutob ko, na itapon ito at tumakbo. Bumukas ang takip at isang makinis na orb
na salamin ang nasa loob, mahinang kumikinang ng berde tulad ng liwanag na hinabol ko sa gubat. Nagloko ang senyales tumaas sa isang sigaw na nagpangilo sa ngipin ko. Hinatak ko ang aking earbuds pero naririnig na ang tunog sa hangin umiugong sa lupa. Narito ang kakaibang katotohanan, ang ilang meteorite ay may mga kristal na tumutunog sa partikular na dalas, parang tuning fork ng kalikasan. Ang orb na ito ay mas matindi, parang buhay at nagsasalita. Itinaas ko ito at ang glow ay kumikibot kasabay ng tibok ng puso ko na prangkang bastos, bigyan mo naman ako nun ng space alien tech. Kalahating inaasahan ng isang close encounters moment pero walang spaceship na dumating. Sa halip nag-project ang orb ng mahinang hologram, isang star map na may jagged symbol sa gitna, dahan-dahang umiikot. Maganda ito, pero nakakatakot din, parang nakatingin sa diary ng universo. Narinig ko ang payo ng lola ko. Ang ilang pinto kapag binuksan, hindi madaling isara. Tungkol sa chismis yun pero bagay dito. Nagbago ang hologram, ipinapakita ang mga koordinasyon na tumutugma sa chart ni Amos. Pero ngayon ay may landas isang kumikinang na linya na umaabot sa kalawakan. Hindi ako astrophysicist pero pakiramdam ko ay isang imbitasyon ito. O kaya bitag. Siguro pareho. Mahilig magdebate ang akademya kung ano ang itsura ng first contact, mga dramatikong paglapag ng Hollywood, o mahinang senyales na halos hindi natin mapansin. Ang orb na ito ay sumisigaw ng mahinahon, pero hindi rin, at nasa gitna ako nito. Tapos naramdaman ko isang presensya, hindi anino ngayon, kundi isang bigat sa hangin, parang mga mata sa likod ko. Lumingon ako at may isang figura humanoid pero kakaiba. Ang mga gilid nito ay malabo na, parang masamang render. Hindi ito nagsalita, nanood lang, at mas mabilis na kumibot ang orb. Nagbiro ako, nice to meet you, pero bagsak ako sa interstellar chika. Walang sagot, tanging titig. Ang senyales ay naging mahinang ugong, halos nakakakalma. Hinintay akong sundan ang mapa. Natatakot ako, pero nanalo ang curiosity at humakbang ako patungo sa anumang ipapakita ng cosmic encounter na ito. Ang clearing ay parang isang entablado at ako ang ayaw sumali na aktor na hawak ang isang kumikinang na orb na umuugong ng cosmic na himig na hindi ko maunawaan. Naroon pa rin ang malabong figura nanonood sa akin ng walang mukha, walang mata, isang hugis lang na nagpapakaba sa akin. Ang hologram mula sa orb ay umiikot. Ang star map nito ay kumikibot kasabay ng jagged na simbolo na tumuturo sa kung saan sa kalawakan. Ang senyales ay isang mahinang ugong na ngayon halos banayad na parang hinintay akong gawin ang isang malaking bagay. Hindi ako handa rito, pero sino ba ang handa kapag ang universo ay biglang nag-DM sa'yo? Bumulong ako. Kung ito ay alien job interview, bagsak ang resume ko. Kailangang panatilihing magaan ang vibe kahit nanginginig ang tuhod ko. Lumapit ako sa figura. Ang glow ng orb ay lumiliwanag at ang hangin ay parang hinintay sa makapal na pulot. Narito ang kakaibang katotohanan. Iniisip ng ilang physicist na ang mga advanced na sibilisasyon ay maaaring manipulahin ang space-time na ginagawang walang saysay ang distansya. Ang figurang ito ay parang hindi lubos na narito, parang kalahati sa ibang dimensyon. Nagbago ang hologram, ipinapakita ang isang landas mula sa kumpol ng bituin patungo sa Earth. Hindi eksakto sa isang lugar na malapit, baka isang buwan o asteroid. Tumaas ang senyales at ang figura ay itinaas ang kamay o kung anuman ang iyon na tumuturo sa orb. Hindi ako eksperto pero iyon ay isang universal na bigyan mo ng pansin na galaw. Narinig ko ang payo ng lola ko. Ang mga desisyong ginawa sa takot ay hindi tumatagal. Tungkol sa murang sinulid iyon. Pero bagay dito. May pagpipilian ako, sundan ang cosmic na trail na ito o bitawan ng orb at tumakbo. Hindi gumagalaw ang figura, nanood lang at naramdaman ko ang bigat nito. Maaaring baguhin nito ang lahat. Mahilig magdebate ang akademya. Kung maunawaan ba natin ang motibo ng mga aliens, sabi ng iba, ay magiging mabait sila
habang ang iba ay binalaan na tingin nila sa atin ay parang langgam. Sa ngayon pakiramdam ko, langgam ako. Lumapit ang hologram, ipinapakita ang isang istruktura alien at angular na lumulutang sa kalawakan. Outpost spaceship. Sumisigaw ang utak ko ng bitag, pero ang kutob ko ay nagsasabing katotohanan. Mahigpit kong hinawakan ang orb at lumapit ang figura, bahagyang lumilinaw ang mga gilid nito. Hindi ito nagsalita, pero ang senyales ay umugong ng mga salita. Sa isip ko, hindi akin, hindi Ingles, pumili na. Nagbiro ako. Sige, naririnig ko na ang alien voicemail. Pero totoo ito at nasa sangandaan ako. Sundan ang mapa patungo sa kung anuman ang naroon o umalis at magpanggap na hindi ito nangyari. Hinintay ako ng senyales na sumulong, naghihintay ang figura. At huminga ako ng malalim dahil anumang pipiliin ko walang balikan ito. Tahimik na ang clearing, maliban sa mahinang ugong ng orb na parang tibok ng puso mula sa mga bituin. Hindi pa rin gumagalaw ang malabong figura. Ang anyo nito ay nakakabagabag pa rin, parang sketch na kalahating tapos. Dahan-dahang umiikot ang star map ng hologram, ang jagged na simbolo. Sa gitna nito ay kumikinang tumuturo sa isang destinasyong hindi ko maunawaan. Ang senyales ay isang bulong na ngayon malambot na parang oyayi. Hinintay akong magdesisyon. Nasa gilid ako ng isang napakalaking bagay. Ang dibdib ko ay masikip sa bigat nito. Nagbiro ako. Kung mali ang pipiliin ko, may cosmic refund ba? Pero manipis ang tawa. Halos hindi nakatago ang takot. Ito na ang sandaling lumundag o umatras. Pumikit ako, ang glow ng orb ay dumadaan sa aking talukap. Narinig ko ang boses ng lola ko. Ang para sa'yo, hahanapin ka kahit natatakot ka. Tungkol sa pag-ibig yun, pero bagay dito. Pinili kong sundan ang mapa. Bahagyang tumango ang figura at ang orb ay mas maliwanag na kumibot. Ang hologram nito ay nagpapakita ng malinaw na landas. Isang punto sa kalawakan, hindi malayo, baka sa orbit ng buwan. Narito ang kakaibang katotohanan, ang kabilang panig ng buwan ay puno ng mga crater na hindi natin nakikita mula sa Earth perpekto para magtago ng isang bagay. Baka doon patungo ito. Umatras ang figura, nawawala sa liwanag ng bukang liwayway at ang senyales ay tumahimik, parang nasiyahan. Mag-isa na ulit ako. Ang orb ay humina sa aking mga kamay. Ang debate sa akademya tungkol sa alien contact, kung ito ay pakikipagkamay o babala, ay parang walang saysay na ngayon. Pareho ito. Isinuksok ko ang orb sa bag ko, ang star chart sa ilalim ng braso ko, at nagsimulang maglakad pabalik sa bayan. Nawala ang mga bituin nilamon ng umaga, pero nanatili ang bigat nila. Hindi ako sigurado kung ano ang susunod, baka hanapin ko ang outpost na yun. Baka kumain lang ako ng pancakes. Pero tapos na ang pagpili at iba na ang pakiramdam ng universo. Mas malambot, parang bumubulong ng pangalan ko. Habang naglalakad, naglalaho ang mundo, ang mga puno at langit ay natutunaw sa banayad na hamog. Humina ang ugong ng orb, isang tahimik na pangako na hindi ito ang wakas, isang pahinga lang. Okay lang iyon. Nasa labas ang katotohanan at may hawak akong bahagi nito. Kaya magpahinga ka ng maayos ngayong gabi, nasaan ka man. Hayaang bantayan ka ng mga bituin at baka lang ibulong nila sa iyo ang kanilang mga lihim. Nagsimula ang paglalakbay na ito sa kakaibang senyales na naguulo ang tahimik kong gabi. Hinila ako mula sa sofa patungo sa inabandonang observatoryo, sa nakakatakot na gubat at sa isang cosmic mystery. Bawat hakbang pag-decode ng senyales, paghabol sa mga ilaw, paghukay ng mga journal, pagkikita kay Amos, ay nagdagdag ng mga tanong na mas mabigat kaysa sagot. Ang orb kumikinang kasabay ng star map nito, at ang tahimik na malabong figura ay itinulak ako sa isang pagpili, sundan ang landas patungo sa isang hindi kilalang outpost sa kalawakan o umatras. Pinili ko ang sumunod, hindi dahil sa tapang, kundi sa curiosity, yung uri na nagniningas kahit natatakot ka. Ang senyales, ang simbolo, ang presensya, hindi lang alien ang mga ito.
Sila ay salamin na sumasalamin sa aking pangangailangang malaman. Ngayon tahimik na ang orb at kumukupas ang mga bituin. Naiwan ako sa katotohanang hindi ko lubos na maunawaan, pero hindi ko rin maignora. Nagsalita ang universo at nakinig ako. Hindi ito tungkol sa sagot, tungkol ito sa tapang na patuloy na magtanong. Habang sumisikat ang bukang liwayway, dala ko ang bigat na yon, handa sa anumang susunod kahit pancakes at mahabang tulog lang iyon.